Grabe na itong mga ginagawa ni Marcoleta eh. Ha? Hindi pa pala noong isang araw. Halos mag-iisang linggo na. Halos mag-iisang linggo na. Siya ang laman ng mga balita at ang kanyang mga kontrobersyal na mga pahayag tungkol dito sa ating mga itong West Philippine Sea, ang issue sa China, at ngayon na naman, ito na naman, pati yung Kalayaan Group of Islands o Kalayaan Islands Group, KIG, ay para bagang isinurrender niya, gusto niya nang isurrender. Kaya, actually, yan yung latest ngayon. Nung isang araw, yung mga coordinates, di ba, yung isang araw, yung paulit-ulit na sinasabi ni Marcoleta na wala namang coordinates ang West Philippine Sea. Kaya ano daw yan? Ang hirap daw nating ipaglaban yan kasi hindi malinaw kung hanggang saan ba yan. Sabi ni Marcoleta, kaya lang, ano na yan? Dinurog na yung ganyang argumento niya ng mga legal experts, maritime experts, defense analysts, si dating Senador Francis Tolentino, sabi niya, mayroon tayong Philippine Maritime Zones Act. Ako ang author niyan. Doon sa Philippine Maritime Zones Act, may kalakip daw yon na mapa ng West Philippine Sea, mayroong mga coordinates at idiniposito na umano yon sa Secretary General ng United Nations at tinanggap na ito. Kaya hindi daw totoo yung sinasabi ni Marcoleta na walang mapa at walang coordinates. Ang sabi rin nga ni retired Senior Associate Justice Carpio, bakit yung 9-dash line ba ng China may coordinates? Bakit yung sa China ba na claim ng 9-dash line may coordinates ba sila? Wala rin naman bakit hindi mo sinisita yon? Bakit yung sa atin na mayroon namang coordinates sinisita mo? Kaya ngayon may bago na naman. May bago na naman mga kabunyog, mga kababayan, itong si Marcoleta. Bakit controversial ito? Ano bang nangyari diyan? Mga kabunyog, nung isang araw, February 4, alam naman natin na si Marcoleta ay member ng Commission on Appointments. Member siya ng Commission on Appointments. Dahil member siya ng Commission on Appointments, mga kabunyog, nung isang araw, yung mga mapopromote na mga official ng military, siyempre ini-interview yan ng Commission on Appointments, mga kabunyog. Dahil member si Marcoleta ng Commission on Appointments, yung mga ini-interview na mapopromote na official ng military, ikaw ba naman pinagsabihan niya na mga kabunyog, alam niyo kung anong sinabi ni Marcoleta? Sabi ni Marcoleta, bakit pa raw natin ipinaglalaban yung mga teritoryo na labas naman na sa exclusive economic zone natin? Ito. Ito yung portion ng transcript. Ayan Ayan. Portion niya ng transcript. Sabi diyan ni Marcoleta, mga kabunyog, ano bang ipagpapatayin natin dito for something that is not even within our EEZ? Ang ibig sabihin ng EEZ, Exclusive Economic Zone. Ang gawin po natin, para madali, i-give up natin ang KIG, Kalayaan Group of Islands. Ang gawin natin para madali, i-give up natin ang KIG. Ganun yung pagkakasabi niya. Bakit daw tayo nakikipagpatayan? Siguro, tinatanong niya yung mga, tinatanong itong mga ini-interview na mga officials ng military. Recorded pa yan Military pa yung sinasabihan niya ng ganyan. Dapat nga patatagin mo ang paninindigan ng ating mga militar, ng ating Navy. Ngayon, member siya ng Commission on Appointments. Ang tinatanong niya doon sa mga officials ng military na ini-interview ng CA noong February 4 lang to, nung isang araw, bakit daw natin ipinagpapatayan yan? Ano ba ang pinagpapatayan natin dito? Sabi niya yan mga kabunyog. Yan ang sabi niya. Ano ba talaga ang pinagpapatayan natin dito, sabi niya? Nasa labas na yan ang exclusive economic zone natin, EEZ. Bakit hindi na lang natin, dapat i-give up na lang natin yan.
O yan yun ngayon yung controversial niya na naman na statement. O ito palakihin ko para makita nyo. O yan. Ano ba talagang ipagpapatayan natin dito for something that is not even within our EEZ? Ang gawin natin po para madali, i-give up natin ang KIG, Kalayaan Island Group. Yan. Yan yung statement niya. Ngayon, dahil controversial yung statement niya na yan, binabawi niya na. Binabawi niya na. Ang sinasabi niya, hindi naman daw ganun ang pagkakasabi niya. Paano naman hindi ganun ang pagkakasabi niya? May record recorded Hearing yan. Hearing yan ng Commission on Appointments. May record, may transcript. Kaya, ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ano daw bang pinagpapatayan natin dyan? Nasa labas na yan ng ating EEZ. I-give up na natin yung KIG, Kalayaan Island Group. Ano ba yung Kalayaan Island Group? Alam nyo mga kabunyog, ang Kalayaan Island Group, kasama dyan yung Spratlys. Kasama dyan yung Pag-asa Island. Kaya yan tinatawag na Island Group kasi grupo yan ng mga isla. Marami yan. Pero ang pinakakilala natin dyan, yung Spratlys Islands, yung Pag-asa Island, Kalayaan Group of Islands ang tawag natin. Ngayon, ano bang status niyan? Mayroon tayong munisipyo dyan, mayroong bayan dyan, may mga nakatira dyan. Yan ay bayan ng Palawan. So ibig sabihin, bahagi yan. Bahagi yan talaga ng teritoryo ng Pilipinas. Ni hindi nga yan, mga kabunyog, ni hindi nga yan, ni hindi nga yan kasama dun sa mas occupied territory na natin yan. Mas occupied territory na natin yan kaysa nga dun sa Scarborough Shoal, kaysa Baho de Masinloc, kaysa yung mga yung mga Mischief Reef. Ito hindi. Occupied territories na natin to. May nakatira ng mga kababayan natin dyan, munisipyo na yan. Anong klaseng to? Anong klase na itong si Marcoleta? Mga kabunyog, mga kababayan. Totoo, hindi lahat ng isla na yan ay habitable. Hindi lahat ng isla na yan ay habitable o pwedeng tirhan. Pero, alam nyo naman yung Spratlys Islands, Pag-asa Islands, Municipality of Pag-asa, Probinsya ng Palawan. Yan yun. Yan ang Kalayaan Group of Islands. Tapos sasabihin mo ngayon, i-give up na natin ang KIG? Ano ba to? Ano ba to mga kabunyog? At sinasabihan niya pa niyan, ang pinagsasabihan niya pa ay yung mga officials ng military na ini-interview niya para sa promotion. Kasi miyembro nga siya ng Commission on Appointments Pero di ba nakakadismaya yan mga kabunyog? Kung ikaw senador ng Pilipinas, ang ipopromote mo dyan sa mga ini-interview mo na yan ay patriotismo. Dapat tatanungin mo, ano bang stand mo sa West Philippine Sea? Dapat ganun. Ay dito, ikaw pa, senador ka ng Pilipinas, parang pinapahina mo yung paninindigan ng ating mga opisyal ng military. Grabe mga kabunyog. Itong nangyayaring ito ay hindi na maganda talaga. Kaya umaani ng grabing batikos ngayon si Marcoleta sa statement niya na yan. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Alam nyo, ang isa sa nakakalaban niyang matindi, si Professor Ray Batungbakal. Si Professor Ray Batungbakal ay nagsabi na, kahibangan. Anong klaseng kahibangan? Sabi ni Professor Ray Batungbakal. Ayan Jay pala, Jay, hindi Ray. Yan si Professor Jay Batungbakal, abogado, maritime expert. Abogado siya na ang expertise niya, maritime laws, UP law professor, at ang expertise niya talaga ay maritime laws. Kaya legal expert, maritime expert pa. Yan si Professor Jay Batungbakal. Kaya sabi ni Professor Jay Batungbakal, anong klaseng kahibangan yan? Anong klaseng kahibangan yan? Alam nyo, mainit talaga ang dugo ni Professor Jay Batungbakal kasi nakapunta na siya dyan. Ito yung kanyang picture May picture si Professor Jay Batungbakal na repost ulit. Tingnan nyo. Picture ni Professor Jay Batungbakal. Pag-asa Island.
Nung panahon daw ng pandemic, kasama niya ang mga marine biologists ha, ibig sabihin kasi mayaman sa ano na yan, ano yan, kumbaga, ang, ang ano na yan, Kalayaan Islands Group, ano yan, talagang, ang marine diversity dyan, grabe. Kaya may kasama siyang mga marine biologists, pinag-aralan nila ang marine diversity ng Kalayaan Islands Group. At tumuloy sila dyan. O yan o, Pag-asa Island, Municipality of Palawan. Bahagi na yan ng tinatawag nating Kalayaan Islands Group. Kaya ang totoo, mas matindi na dyan ang mas matindi na dyan ang control natin kasi occupied territory na natin yan, mga kabunyog. Ha? Occupied territory na natin, tapos i-give up mo? Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya talagang mainit ang dugo na ni Professor J. Batungbakal. Sabi ni Professor J. Batungbakal, klaseng kahibangan yan. Pati si pati si Joseph Morong. News update. In 2023, we traveled to Pag-asa Island in the Kalayaan Island Group. Here were pictures of the kids there. Now, a senator wants the Philippines to give it up. A territory effectively occupied by the country. O yan Kaya, kumbaga nabisita na yan ni Joseph Morong noong 2023. May nakatira dyan. Kaya nga isla, municipality yan ng Palawan. Tapos i-give up mo? I-give up mo? Anong klase yan? Mga kabunyog, mga kababayan, yan ba ang gusto nyo na maging pinuno ng bansa natin? Presidente si Sara Duterte? Vice President daw yan ni Sara si Marcoleta eh. Ay talagang wala na tayo, mga kabunyog. Wala na. Bakit ang mga kababayan natin napapaniwala pa ng mga ganyan? Kaya ano ito, mga kabunyog, ngayon nagpapaliwanag si Marcoleta, taken out of context daw siya. Taken out of context daw. Hindi daw ganun ang ibig niyang sabihin na ibibigay na ang KIG. Ngayon, yan ang paliwanag niya. Pero, tingnan natin yung kanyang sinabi. Ito yung kanyang sinabi. Ano ba talagang ipagpapatayan natin dito? For something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin para madali, i-give up na natin ang KIG. Unang tanong, bakit sinabi niyang for something that is not even within our EEZ? Totoo ba yan? Hindi ba talaga yan sakop ng ating EEZ? Totoo po yan. Ako, mga kabunyog, totoo yan. Hindi na yan sakop ng ating EEZ. Bakit hindi na siya sakop ng ating EEZ? Ipakita ko sa inyo ang mapa. Yan ang mapa, mga kabunyog. Yan ang mapa. Tingnan nyo. Itong na to, ito ang ating, ito yung South China Sea. Yang parang salakot na yan ang parang salakot na yan ang exclusive economic zone natin. Yan yung EEZ. Ngayon, yung EEZ na yan, 200 nautical miles yan mula sa ating baybay dagat. Yung ating shorelines, yung ating itong shorelines natin, yung shorelines ng ating mga dagat, ng teritoryo natin, susukat ka ng 200 nautical miles, yan yung ating exclusive economic zone. Ngayon, ang Kalayaan Islands Group, tingnan nyo itong pink, ay itong orange na line sa kaliwa. Medyo lumabas na siya sa EEZ natin. Kaya sinasabi yan ni Marcoleta na labas na ng EEZ natin ang ilang mga isla ng islands ng KIG. Mayroong mga isla dyan na nasa loob pa ng exclusive economic zone, mayroong nasa labas. Ngayon ang tanong, dahil ba nasa labas na ng ating economic zone, exclusive economic zone, hindi na siya part ng Pilipinas? Mali. Kasi ang claim natin ng Spratlys ay hindi based sa UNCLOS. Ibig sabihin, hindi naman, kasi yung mga nakalagay kasi sa UNCLOS, yung mga archipelagic waters, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone, continental shelves, yan yung nakalagay sa UNCLOS. Pagdating dyan, pag tiningnan natin yung yung Kalayaan Islands Group,
labas na talaga siya sa ating exclusive economic zone. Pero mayroon tayong presidential decree, batas na natin yan. Presidential Decree 1596. Noong 1978, effectively claim na natin yan. Kaya nga mayroon na diyang mga nakatira. Kaya nga yung municipality na yan ng Palawan. Ano ang basis ng claim natin dyan? Occupation. Occupied territory natin yan. Ibig sabihin, nasa labas na yan ng bansa natin, nasa labas yan ng EEC pala, pero wala namang occupant dyan. Kaya tayo ang nag-occupy niyan. Nang inoccupy natin yan, claim na natin yan. Kinilala na rin yan doon sa arbitral ruling. Sa arbitral ruling, noong 2016, kinilala na atin na nga talaga yung teritoryo na yan. Kahit nasa labas siya ng exclusive economic zone, atin na yan. Sa katunayan, effective ang control natin dyan. May nakatira dyan, may mga Filipino citizens na dyan, may munisipyo na dyan, may bayan dyan. Kaya ibig sabihin, yung sinasabi ni Marcoleta na parang outside of our EEC, tama yon. Pero hindi ibig sabihin na hindi yan part ng ating territory. Sa katunayan, yung ipinasang Philippine Maritime Zone Act, nakalagay doon na pag sinabi mong West Philippine Sea, kasama yung ano na yan, yung ang Kalayaan Islands Group ay kasama. Kaya, pag sinabi nating West Philippine Sea, hindi lang yung pasok sa ating exclusive economic zone, pati yung teritoryo na yan na matagal na nating occupied. Matagal na nating occupied yan, mga kabunyog, mga kababayan. At mayroon na tayong batas, 1978 pa, yung Presidential Decree 1596 na nagkiklaim tayo niyan. At kinikilala na yan ng mga bansa. Mayroong ibang nagkiklaim yan, pero tayo ang effectively may control dyan. Nagkiklaim dyan ang Vietnam, nagkiklaim ang ibang bansa, pero tayo ang effectively may control niyan. Kasi doon mga ano na dyan bayan na yan ng Pilipinas, probinsya ng Palawan. Bagamat labas yan ng exclusive economic zone, pasok yan sa teritoryo ng Pilipinas. National territory na natin yan. Kaya anong sinasabi ni Marcoleta na dahil lang nasa labas ng exclusive economic zone natin, i-give up na natin. Bakit mo i-give up? Bakit mo i-give up? Effectively nga controlled natin Kaya nga 'di ba? Kaya nga pinakita ni Professor J. Batong Bakal yung mga pictures nila. May picture siya nang pumunta doon. Si Professor J. Batong Bakal. Pumunta siya doon nung mga yan yung picture niya. Panahon daw siya ng COVID pumunta diyan, Pag-asa Island. Yung Pag-asa Island ay part na ng Kalayaan Islands Group. Pumunta siya diyan. 2021 yata yan. Si Joseph Morong pumunta rin dyan. Mga kabunyog. Yan. 2023 naman. Tingnan nyo naman ang mga nakatira dyan ng mga bata. Pilipino. Tapos ganyan yung senador ng Pilipinas. Ang palusot ni Marcoleta, hindi niya naman daw ganun ang pagkakasabi na ibigay na yan. I-give up na yan. Hindi daw ganun. Taken out of context daw yung sinabi niya. Ay paano mo masasabing taken out of context? Ang linaw-linaw ng sinabi mo, mayroong transcript Mayroong transcript. Mayroong record ng sinabi, recorded yun yan yung eksakto niyang sinabi. Ano ba talagang ipagpapataya natin dito for something that is not even within our EEC? Ang gawin natin po para madali, i-give up natin ang KIG. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin ang KIG. Kanino niya yan sinasabi? February 4, sa minutes ng ini-interview niya yung mga ipopromote na mga officials kasi member siya ng Commission on Appointments. Tingnan nyo naman, di ba napakalaking yan? Ikaw na senador ng Pilipinas, dapat tiyakin mo na yung mga officials ng armed forces dapat hindi naguguluhan sa kanilang paninindigan, di ba? Dapat ikaw bilang senador, kaya mo ini-interview yung mga officials ng military na mapopromote, kaya ka nga member ng Commission on Appointments
para tiyakin na yung mga magiging opisyal ng military ay ang katapatan sa ating bayan ay hindi questionable. Ibig sabihin, kahit yung pagtingin nila sa issue ng Spratlys, sa issue ng West Philippine Sea, sa issue ng ating Kalayaan Islands Group, dapat hindi sila nalilito. Tapos sasabihin mo ng ganun, ay linilito mo pa ngayon yung mga opisyal ng military. Oh, alam nyo, nakakalungkot ito mga kabunyog, mga kababayan. Yung mga style ni Marcoleta na sasabihin niya walang coordinates, tapos sasabihan mo yung mga military na yon, o dilinilito mo ngayon, ginugulo mo ang isip ng mga military na yon. Magiging officials pa naman sila ng military. Tapos sasabihan mo ng ganun, magkikreate ka sa kanila ng ng duda. Parang mali ang ating pinaglalaban dahil hindi naman pala yan bahagi ng ating exclusive economic zone. Hindi maganda itong ginagawang ito ni Marcoleta. Unethical na yan sa isang senador. Kahit anong paliwanag niya, kasi ang sabi ni Marcoleta, taken out of context daw siya. Pero hindi. Anong taken out of context? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ito ngayon ang pinag-uusapan diyan. Ngayon, si Marcoleta nagdidepensa. Nagpapaliwanag kay Joseph Morong. Sabi niya, hindi totoo yan. Hindi ko naman sinabing isurrender. Hindi ko naman sinabing i-give up ang KIG. Taken out of context lang ako. Ang problema, pinakita natin yung transcript kanina. Kung ano talaga yung sinabi niya. Ang linaw-linaw. Bakit daw na tayo makikipagpatayan dyan? Samantalang nasa labas na yan ng exclusive economic zone natin. Ang dapat dyan, i-give up na. Imaginin nyo. Imaginin nyo yan, mga kabunyog. Kaya ito, sa totoo lang, kapag ganyan ang mga pinuno natin, imaginin nyo, presidente daw si Sara Duterte sa 2028. Ito daw yung kanyang magiging vice president. Tapos ang mga senador mo ay katulad ni Amy Marcos, Bongo, Bato, sila Cayetano. Ano nang mangyayari sa bansa natin? Wala na, mga kabunyog. Pag ganyan ang mga opisyal natin. Kaya nga tinawag ni Llamas na Chinadors. Chinadors. Mga senador na maka-China. Kaya ito, mga kabunyog, mga kababayan, sana tayong mamamayang Pilipino, magising na tayo. Ang problema kasi sa atin, sa election sa 2028, mananalo na naman yung mga yan. So pag nanalo na naman yung mga pro-China na yan, lalo silang namamayagpag kasi ang iniisip nila ay kahit naman tayo pro-China, binubuto pa rin tayo Wala namang problema sa kababayan natin. Sa ating mga kababayan, hindi naman issue yung pagka-pro-China natin Kaya sana dapat tayo namang mamamayang Pilipino, magising na tayo. Diyan pa lang, ang linaw-linaw na kung anong stand nila pagdating sa issue ng China. Bakit ibuboto pa yan? Kaya lang yun na nga pagdating ng eleksyon, nanalo pa yung mga yan Kaya, pagdating nila sa Senado, talagang wala sa kanilang problema. Ang pinapirma mo, hindi pipirma laban sa China. Bakit? Kahit pa nga ito, lantaran na si Marcoleta, parang nagiging ang abogado ng China, walang problema yan. Kasi ang iniisip nila, anyway, pag tumakbo tayo, hindi naman issue sa tao yung magiging pro-China natin. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Yan yun. Kaya ako, naalala nyo yung nagdiskusyon kami niya ni Marcoleta noong February 4, natatandaan ko pa, 2025. Pinapa-apologize niya ako. Sabi niya, I want him to apologize, Mr. Chair. Hindi ako nag-apologize. Sabi ko, I'm sorry, Mr. Chair, I will not apologize. Sinasite niya sana ako in contempt. Hindi naman pala siya member ng committee. Hindi ako na-cite in contempt. Pero yan na precisely yung sinasabi ko. Marami yung sinasabi si Marcoleta na naging topic ko na sa aking mga vlogs. Kasi nga, wala Kailangan talaga nating Kailangan talaga nating i-expose ang mga sinasabi niya. Mabuti na lang ngayon, hindi na lang ako ang nag-criticize, nagpupuna ng sinasabi niya. Marami na. Si retired Senior Associate Justice Carpio, si Professor J. Batong Bakal. Mga experts na talaga yan. Pero ako noon pa, critical na ako dyan sa mga sinasabi ni Marcoleta. Kaya nga mainit ang dugo niya sa akin. Bakit ko daw siya ginawang topic sa aking vlog? Mag-apologize daw ako. Sabi niya, I want him to apologize, Mr. Chair. Sabi ko, I'm sorry.
Ha? I'm sorry, Mr. Chair, but I will not apologize. Hindi talaga ako nag-apologize kasi papanindigan ko. Opinion ko yon, sabi ko. Opinion ko yon tungkol sa kanya. Oh, bakit ako mag-apologize ng opinion ko tungkol sa kanya? Kaya ano rin, nung ano lang yon, February 4, 2025, hindi ko pa nakakalimutan. Ha? Kaya ano ito ang ano dito, at least ngayon, marami na yung nagsasalita laban sa kanya. O, mga ano talaga. Kasi kailangan talagang i-call out ang kanyang mga sinasabi. Pag hindi mo kinounter ang kanyang mga sinasabi, na ano maraming napapaniwala. Kala mo totoo yung sinasabi niya. O, ako lang kasi, nung nandun sa Kongreso, ayaw kong makipagtalo sa kanya. Bakit ayaw kong makipagtalo sa kanya noon? Ano naman ang panalo ko sa kanya doon? Ha? Ano naman ang panalo ko sa kanya doon? Bawat salita ko doon, babarahin niya ako. O ngayon, ang mga kalaban niya na tulad na retired Associate Justice Carpio, itong sila Professor J. Batong Bakal, o yun, sila Kiko Pangilinan, o yun, talagang ano siya doon. O, ay doon sa Kongreso, kung pinatulan ko siya doon, ay baka nga na-cite ako in contempt doon. Kaya maraming nagsasabi, Attorney, bakit hindi mo pinatulan si Marcoleta? Ay sabi ko, panalo mo doon. Ha? Makikipagtalo ko kay Marcoleta doon? Hindi mo kaya yun. Kongresista yun, bawat salita mo doon, babarahin ka. Tapos pag nakipagtalo ka sa kanya, mapipikon ka sa kanya, isasite ka in contempt. Mayayabangan pa sa'yo yung mga kongresista. Kaya ang ginawa ko, nagpakumbabaan lang ako doon. Pero nung sinasabihan na akong mag-apologize daw ako, I want him to apologize, Mr. Chair. Sabi ko, hindi. I'm sorry, Mr. Chair, but I will not apologize. Yun. Napanood nyo siguro yun. 1 year. Exactly 1 year na yun. At least ngayon, ito na. Marami na ang nagpupush back. Pinapalaga na ang mga sinasabi ni Marcoleta. Kasi hindi pwede na ang kanya mga sinasabi, akala mo, yan na yung katotohanan. Hindi yan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.